So may dadagdag pa kasi may nakahit na daw this time. So may dadagdag pa yan. So pasalamat din tayo kasi dito sa company natin, isa din tayo sa Car Achiever. So noon itong picture na to talagang inaano ko lang ang pangalang ano natin na isa din ako diyan next time. So ngayon, hindi lang isa kasi magkakaroon na din tayo ng isa soon. So hindi lang na-release sa IAM pero na-release na din sa TeamSauce pero abangan na lang po. Ayan. Kasi dito din sa IAM, kumikita na din tayo. Actually, naka 1 million more than na tayo ng money back. So of course, kung nag-money back ka na, of course, meron din nasusunod sa iyo na mag-money back sa team mo. Kaya grabe no, non-stop lang talaga tayo na gagawin itong business natin. Lalo na itong magiging topic ko mamaya. Grabe. Ito lang talaga yung nag-ano sa akin, yung magiging topic ko. Tumulong bakit nagkaganon. Of course, pasensya na dahil sa team Team Agape, hindi ko to hindi ko siya na tawag dito. Wala na akong time maggawa ng update So 2 million na tayo ngayon. Of course, under us, marami na ding maging millionaire soon. Actually, meron ng isa dito pero hindi natin nagawa ng poster. At ngayon, itong mga ito, yung mga iba dito ng mga mentors, alam ko almost 800 na to at magiging millionaire na doon mga iba-iba. So kung nakita mo mga mens, kung tayo ay also nag-i-income, yung sa baba din natin, mas nauunahan pa tayo minsan. Kaya sipag lang. So alam mo ba mga mens, nag-umpisa lang ako sa award ng Rising Star. Sunod yung Leadership Award sa Team Limitless. Kaya kung gusto nyo mga award mga mens, we need to be consistent talaga na gumagalaw tayo everyday talaga po. Dapat. Yun din. Ang tama yung sabi ni Mentor Joy kanina na nakakasali na din po tayo sa mga top. So, i-goal nyo mga mens, na umpisa pa lang sa mother team mo kasi nanggaling ako sa TeamSauce. Tapos, sa next mong team, Limitless. Tapos, yung, of course, sa ating Team Titans, sa Team Blast, at sa na din, international, at saka whole na din natin, sa whole company. So, i-google po natin na we are next na nandyan na din tayo. Yun. So, ayan, tama yun kanina na nakahit din tayo ng first level natin ng incentive. Ang sarap-sarap talaga sa company natin kasi dito pa lang, marami talagang libre kung ginagawa natin yung business natin. So, nakahit din na tayo, Thank you sa sa Team Blast din dahil nakahit din tayo ng Korea Travel, Kasi noon sabi ko parang sila lang lagi tapos ang lang talaga dito mens yung ituloy-tuloy lang natin yung business. Kasi dati na na-inspired lang tayo sa kanila, sa sunod tayo naman. Kaya i-goal natin yan mga mens. So, tapos na ang training. Joke lang mga mens. Introduction pa lang yun. Ayan, mag-start na tayo ng training natin kasi napakahaba na talaga ng ating introduction. Saglit lang po. Ayan lang. Paki-type naman, I am excited mga mens kasi grabe, napaka-crucial naman tong topic natin today, Grabe. Itatry natin tong maximize, type naman, I am excited mga mens. Ayan. Nakikita ko kayo dito sa sa screen, big screen. So, I want also interaction, habang nagte-training tayo. Kasi I love, parang ayan, I am excited. Thank you, mentors. Thank you, mentors. Ang gaganda naman ng mga mentors natin, napupogi, nakikita ko. Shout out sa team, Ayan, nakikita ko nasa sasakyan. Kahit nasa sasakyan, nagtututok. Kaya, lang. Ayan, I am excited. Thank you mga mentors. Ayan. Ngayon naman, start na tayo sa training natin. Grabe, Kasi lumalalim na yung gabi. Pero,
I try my best po mga mens na ano ha, na tawag dito, mag-training na, kasi dito sa Team Blast ang gagaling, di ba? Dito yung mga diamond, nandito lahat. Grabe. Alam ko si Mother Titans nandyan. Kaya nandyan din si Mother Mentor Me. Ayan, shout out sa mga diamond. Grabe. I try my best. First time ko kasi mag-training talaga dito sa Titans. So, welcome to our training today. I'm your speaker for today. Again, I am Lisa Serbiano. Ayan. So, ang topic natin ngayon is about the practical training of closing there. Mga mentors, ang goal po natin dito is to upgrade our learnings dito sa natin, skills natin sa paano tayo magko-closing deal. Dati-rati, alam mo, nahirapan din talaga ako mag-close ng deal. So, no? Pero nung nagte-training ako lagi kasi hindi naman talaga ako magaling mga mens. Hindi ako magaling sa closing deal. Pero ang ginawa ko noon, talagang namimiso ako lagi. Ang kulit-kulit ko. Tanungin mo si Ment RG pati si Coach Dave. Namimiso ako lagi. Kahit si Coach Mike, kinukulit ko minsan. Ayan, no? Ayan, alam nyo ng sikreto ko. So, tapos, hindi ako, sa isang araw, hindi ako pwede na walang araw na hindi ako umati ng training. Alam na alam yan ng mga may mga downline ko. Kasi kahit nasa work ako, kahit nagda-drive ako, nagtitraining ako. So ito lang talaga yung natin, no? Kailangan talaga ng training. So sa closing deal, alam ko na marami talaga dito magagaling, pero na mga mentors natin, pero sabi nito, no, kahit gaano man tayo kagaling, pero kung hindi tayo mag-empty cup, wala tayong matutunan. So kahit hindi tayo magaling mag-training, kung nag-yes mentor tayo at nag-empty cup tayo, at na yan, siguradong may mapulot na mapupulot tayong learnings every day. Ayun po. Ayun, let's go na mga mens. Thank you sa mga cooperation sa chat. Ayun. Sabi dito, what is closing? Closing refers to the achievement of the desired outcome, which may be exchange of money or acquiring of a signature. So dito mga mens, hindi siya consider na closing siya kung hindi siya magda-down at saka hindi siya magpipiin. So kapag ang dito, wag tayo umasa minsan, no, na magko-close na siya, na closing natin yung isang tao kung hindi siya magda-down at saka magbabayad. So kailangan talaga dito na sa closing, ma-achieve natin na sila ay mag-down at saka magbabayad. Kasi closing start from every part of presentation. Kaya mga mens, no, patingin nga ng mga smile nyo mga mens. Kasi ang closing pala mga mens, sa pag-start pa lang, halimbawa sa offline, no, sa offline, pag-meet mo pa lang, pagdating mo pa lang, yung smile mo, yan na ang starting ng closing natin. Dito naman sa Zoom, pag-enter, pag-open mo pa lang ng cam, dapat naka-smile ka na. Kasi dito, closing start from every part of our presentation. Hindi siya sa the end ang closing, kundi pag-start natin. So tandaan mga mens, huwag umasa kung hindi talaga mag-down at saka magbabayad. In that day ang closing. Okay? Kaya wag tayong aasa. Kaya yun. Paki-type naman mga mens, OTS. Sino ba ang hindi gusto ng OTS dito? Type naman OTS mga mens. Ayan, OTS, OTS. So ano ba yung OTS? Is on the spot PN. So ito mga mens, no? So sa every presentation natin, dapat sa umpisa pa lang, i-google na natin na iyan ay mag-OTS. Kasi dito sa OTS mga mens, hindi lahat naman talaga mag-OTS, pero i-google natin na maging OTS pa lang. Bago ka pala mag-present, dapat may goal ka na OTS na yan siya. So on the spot PN. So, kaya gagalingan talaga natin, mens. We give our 100% sa presentation natin para maging OTS na yung ating mga natin IBP. So dapat may mindset tayo dito mga mens na
ABC. Ano ba yung ABC? Always be closing. So sa every part ng presentation mo, dapat always be closing tayo mga mens. Kaya mga mens, sa umpisa pa lang ng presentation natin mens, dapat sa pananalita pa lang natin, sa mga pananamit pa lang natin, dapat always closing. Sa lahat ng binabagsak mo, dapat alamin mo talaga kung ano yung kanilang kailangan. Oh, example dito mga mens, sa ano natin, sa closing natin, dapat inaalam natin kung ano yung gusto ng client. Let us say, kung gusto nila lang ng product, tutok lang tayo sa barley. Kung sakit, wag na i-impose yung yung kumplan. Kung gusto naman nila yung both or business, doon tayo tututok. Kaya dapat alamin talaga natin, once na mag-start na tayo ng presentation, alamin na natin kung ano yung gusto ng client na yan. Tapos, pag natin, pananalita natin is always, ang mindset natin na always closing sa lahat-lahat na presentation natin, sa lahat na closing natin. Kaya always closing talaga mga mens ang mindset dito. So dito mga mens ito yung mga right mindset natin na tandaan kapag sa every closing natin. So dapat do it daily talaga mga mens. Alam mo ako noon nung sa totoo lang nung hindi pa ako magaling talaga, I always do daily talaga yung closing. Bahala na, basta ako yung mag-close kasi mga mindset dapat kasi alam natin na gagawin to kasi minsan si mentor natin hindi naman wala naman si mentor natin diyan kaya kailangan talaga tayo ang gagawa it daily, di ba? Kasi hindi naman pwede na iasa natin sa iba, lalo kay mentor natin. Tapos mag-discuss tayo sa mindset natin, no, yung selling versus sharing natin. So dapat dito hindi lang tayo iparamdam sa kanila na nagbebenta tayo, kundi we are sharing hope, di ba po? Kasi iba yung nagbebenta lang tayo sa kanila at nag-share ng hope. Kaya kailangan may mga mindset tayong mga ganun. Pagkakakitaan versus tulungan, ito din. Huwag naman natin iparamdam na kailangan natin sila ma-close para lang pagkikitaan natin sila. Kung di tutulungan natin sila. Ayun po. At saka very deep rejection dito mga mens. Kasi dito talagang maraming rejection dito. The moment pa lang na halimbawa yung sa McDonald's, no? The moment pa lang na nagyayaan kayo, sabi, ay wag tayo dito, doon tayo sa Jollibee. So the moment pa lang sinabi ng friend mo na yon, na-reject na yung McDonald's. So punta na sa Jollibee. So dito din tayo, hindi lahat na na mag-present tayo ay walang rejection. Kaya we need to get ready for rejection. And then, don't burn the bridge. Kung ma-reject tayo, wag natin i-burn yung bridge, ha? Baka naman kapag ma-reject, i-reject ka, sabi, i-block mo siya kaagad. Wag yun, mens. Dapat, mens, hanggat hindi kanya na black men, tuloy-tuloy pa rin, mens, ang pagpapalo up at pagko-communication natin. So, no wrong prospect, only the wrong timing for the right prospect. Tandaan natin yung natin, magkaroon tayo ng, para hindi tayo ma-down, mga mens, no, ma-prostrate. Tandaan talaga natin na wala talagang wrong na prospect. Only thing, hindi lang talaga timing, no? Hindi lang talaga time at saka yung timing ng araw na yun na pag-present mo sa kanya. Yan. So, next naman mga men, yung kapag kapag tayo, no? Ma-reject tayo, no? So, better next. Kasi is W4 next, no? So what? Marami naman dyan, di ba? Kapag kapag ma-reject tayo sa isa, next naman. So number games tayo dito mga mens. Kapag ma-reject tayo, i-mindset mo na lang na you are law of sowing and reaping. Parang nagtatanim ka lang. Kapag presenting ka, mag-presentation ka, tapos hindi naman mag-UTS yun, at saka i-reject ka. So dapat may mindset ka na parang nagtatanim ka lang ng nagtatanim. So kailangan dito marami tayong itatanim, marami tayong itutok para
ang harvest na yan sa huli. Kagaya ko mga mens, no, nung ng last month, nagtok-tok ako ng tok. So pagkatapusan, at binalikan ako ng binalikan, nag-pay in sila, kaya noon nag-add yung natin, just for you at give me 5, no? So yun talaga, dapat magtanim tayo para may aanihin tayo. It's always no, if no, don't ask. Kaya wag tayo, kailangan marunong din tayo mag-ask. Always study the business. Yan mga mens. Palagi tayong mag-aral kasi dapat lagi tayo nasa training para up to date tayo ng business natin. Mamaya may pinos na pala doon na memo, no? Tapos sabi, ano nangyari? Kagaya nung isang PA na sinabi, hindi daw na-encode kasi hindi nila alam na may date na pala na expiry yun, 3 days. So wala, too late. So kailangan talaga natin maging up to date tayo sa ating business. And invite everyone. Huwag tayo mamimili dito mga mensa. Dapat may mindset tayo na lahat yan sila, wag tayong mag-judge. Minsan kasi nagja-judge tayo, hindi yan mag-PN kasi lang yan. Farmers lang yan, hindi siya wag yan, hindi yan mag-PN kasi meron. Kaya wag tayo, everyone, you need to invite everyone. So we don't judge anyone here. So they are all invite, you know. So wag tayo in short, wag tayong mamili mga mens. Ayun po. So ayan mo mga mens. So, tanong ko, hulaan nyo, mens. How many minutes are to do a first impression? Sagot mga mens. Type nga mga mens. Kung may nagtitraining dito. Ayan. How many seconds mga mens? Para naman may kausap. Ayun. Palakpakan naman natin si Mentor Roland. 3 seconds. Si Mentor Arlia. 5. Mentor Arlia na. Ayan 5 sabi niya. Tingnan mo, grabe, nahiya tuloy ako. Ang daya mo dito talaga yung loading natin, no? Ayan, 3 to 3 seconds. 3 seconds. Ayan, thank you mga mens. Grabe. Opo. Ayan, mga mens. Trivia, mga mens. Career experts say it just take 3 seconds for someone to determine whether they like you or want to do it business with you. Dapat sa 3 seconds lang, men. Dapat closing na yan. Sa 3 seconds pa lang yan, men. Dapat napa-oo mo na yan. So, yan talaga mga mens, no? So, dapat sa 3 seconds na yan, do the best as you can, no? Kanina, actually, may pinuntahan ako kasi sabi niya, at least magbili lang talaga ako ng 3 box. So, sabi ko, bakit, sino uminom ng barley? Ako po, ganito. So, sabi ko, pick upin mo sa akin, hindi daw, kasi walang magdadrive, kasi yung husband niya hindi makadrive. So sabi ko, sige, hatid ko dyan. So alam mo, dinalhan ko siya ng isang, yung box 5 na delivery ko. So sabi ko, sige, sabi ko kay husband ko, ito lang ang goal ko dito sa pagpunta ko. Either bibili siya or mag-OTS siya, kahit anong package. So sabi ko, mag-present ako sa iyo ng business. So sa umpisa pa lang, 3 seconds, sabi niya, saan ako yung mag-interact dito sa amin i-transfer. So doon ako napabilib na iba talaga pala kung napuntahan mo yung client na off-cam, grabe. Doon ako napabilib kanina. Sabi ko, totoo pala talaga to. Kung sincere ka sa isang tao, napipil talaga nila yan. Sa 3 seconds pa lang, alam mo na yan na mag-OTS yan. Yun. Yan mga mens, no? Kaya ito, sabi ni Dr. Albert, no? May mga factor tayo na elements dito ng personal communication. So 7% sa spoken word, 38 voice tone, and 55 body language. Ito mga mens, no? So may factor din pala to, the way we communicate the people. So no, halimbawa yung word spoken mo mga mens, no, yung voice tone mo, yung body language, kaya kanina pa ako kumpas ng kumpas dito. Ayun, no? Let's say example lang dito mga mens, no. Kung nagpe-present tayo mga mens, let's say dapat excited tayo. Dapat
very convinced tayo magsalita, mga mens, no? Halimbawa, kung mag-present ka, halimbawa, may alam na ba kayo na yung friend natin nagjo-joke? So, pariha lang na joke yun, sasabihin niya sa isang kaibigan, nakakatawa. Tapos sasabihin niya naman sa iyo, hindi ka naman boring, hindi ka natawa. Pero pariha lang yun na joke na word, pero hindi. May mga tao talaga ngayon. Para maintindihan yung mga mens ganito. Halimbawa, may nag-present sa atin. Sabihin ng presenter dito sa I Am Worldwide, babago yung buhay natin. Kikita tayo dito. At mag-successful ka dito. Habang yung isa naman, sasabihin, dito sa I Am Worldwide, talagang kikita tayo dito. Babago yung ating buhay dito. 'Di ba? Kaya dito pa lang sa pananalita natin, sa voice, sa tone, kailangan may factor din yon na kung paano sila mag-OTE sa atin, mag-closing the deal, no? Kaya dito pa lang sa pananalita, dapat galingan din natin, mga mens. Yung with sincerity, ganun. Ayun. So dito, yung mga psychological factor that affect in closing the deal to. So dito naman, malalaman naman natin kung ano yung mga factor na mga psychological for closing deal. So ano-ano yon? So number 1, smile. Ayan, mga mens, patingin nga yung beautiful smile nyo. Patingin nga, patingin. Makikita ko kayo dito lahat kasi ang laki-laki ng screen ko. Ayan, ang gaganda naman ng mga smile ng mga mentors natin. Thank you so much, mga mentor. Ayan, dapat. Number 1, smile, mga mens, no? Sa una pa lang pagbukas ng cam, smile. Kasi, mga mentor, ako, hindi, wag ko na sabihin yung edad ko. Pero tingnan mo, dahil smiley face ako, ganito pa rin yung face ko. Kasi wag ko na sabihin yung edad ko. Ayan, pero kailangan talaga smiley face tayo, mga mens. Kasi if you want to make a good first impression, smile is the key. Yan, mga mens, no? Kaya smile talaga yung natin dito. If you like, and I am very happy to meet you. Diba? If you want to see someone smile, we tend automatically like them. And then, also yung mga mens, yung kamusta. Dito, mga mens, no? Para mga mas maganda talaga na malaman talaga natin yung pangalan nila. Kasi mas maganda talaga na tinatawag natin ng pangalan nila. So, tapos yung para ma-feel at home ka, mga mens, no? Yung kung gusto mo din silang tawagin, kasi noon tinawag ako ni Dave tita eh. Sabi ko sa kanya, wag na lang, kuha na lang ate. Nagpinabata, no? Anyway, ayun, dapat alam talaga natin yung yung mga names natin. Kasi ang sarap kaya tawagin ng nasa pangalan natin, mga mens, no? So yun, don't forget to smile always and call by name. Ayan. So, ano naman yung number 2? Ayan, ito, mga mens. Executive presence. Ano ba yon? Create trust and establish authority, build confidence, leave a lasting positive impression. Mga mens, sino ba dito ang nagpe-present na naka-sleeveless? Hindi nag-aayos. Paano tayo maging mag-create, mag-establish ng authority diyan kapag kapag mag-present tayo, hindi tayo maayos. 'Di ba? Kaya mga mens, mag-invest tayo, no? Kaya pinapa-invest tayo ng natin na mag-co tayo. Ayan, kahit ukay-ukay lang 'yan, basta malinis at kagalang-galang ka tingnan, no? Para ma-build yung trust. Tingnan mo to, naka polo shirt, naka-short, pero sa baba naka-short. Kasi ako din minsan, naka-pajama ako sa baba, pero dito sa taas, lagi ko talaga yung inaayos. Kasi dahil dyan, maka-create tayo, maka-establish tayo ng dyan. Maka-create tayo ng tiwala ng natin. Kasi through that, makikita nila kung katiwala-tiwala ba itong nagpe-present sa akin. Kasi millions yung ino-offer natin, mga mens. Tapos ganun-ganun ka lang, sleeveless ka lang. Minsan nakahiga pa yung iba. Ano yun? Di ba, mag-uutis ba yun? Magpipiin?
siguro naalis na din ako kapag ganun yung nagpe-present sa akin. Ayun, no? So dapat tandaan mga mens, mag-invest tayo sa ating look, sa ating para naman katiwala tayo. Yan. So ang number 3 naman, remember their names. Kanina nabanggit ko na to. The simplest trick of generating affection is to remember frequently use another person's name, since everyone likes to hear their own name. 'Di ba? Sino ba naman gustong tawagin na hoy, hi. 'Di ba? Gusto natin tawagin natin ng name natin, 'di ba? Ang sarap kaya, no? So whenever you meet someone new, remember their names and try to use as you talk. The other person will like you to instantly. Kagaya nagpipresent ka, 'di ba minsan, no, kapag ito pala kapag makalimutan mo, 'di ba? Hindi maganda. Pero maganda yung, ito pala, Lisa, yung natin, yung Jade natin, ganito. 'Di ba ang ganda, ang sarap? Parang gusto mo nang mag-PN ka agad ng Jade. Parang ganun, no? Ayan. So, sabi dito, show appreciation frequently. Ito, lagi ko itong ginagawa. We all like being complimented and hearing we're doing a great job. Di ba? Example, nakakatuwa naman po kayo kasi you still find a way to earn kahit na busy po kayo sa trabaho. Di ba? Magagamit at magagamit nyo to mga mens. Nakaka-inspire po kayo as a single mom kasi naitaguyod nyo po ang mga anak nyo pagkatapos ng pag-aaral. Ayun, no, magawa tayo ng story ng mga appreciation, no? Ako lagi ko talaga sinasabi, no, thank you naman po dahil may time po kayo makinig sa akin. Kahit although na busy-busy kayo, dito sa OFW, no, sa amin, time is gold dito. Kaya minsan, kapag kami, talagang kailangan i-appreciate mo talaga. Kasi minsan nagmamadalian na dito eh. So, pero binigyan ka pa rin ng time. Yon. Kailangan maging appreciative tayo, no? Lagi sa kanilang mga, kung ano man may ibibigay sa atin na time, mga ganon. So, always appreciate. So, number 5, be interested in others. 'Di ba? Yung naman, kailangan pakita din natin na interesado tayo sa kanila. Interesado tayo about sa mga dapat alamin muna natin talaga, no? Yung family nila, occupation, kung ano yung gusto nila, at saka kung ano yung gusto nila mangyari dito sa business. So sabi naman dito, ang example, why, 'di ba? Bakit po kayo nag-decide na magnegosyo? So, depende po yan sa conversation nyo na kung ano po yung gusto nyo itanong sa kanya, talk about what is the important to them. So, they will helpful to your presentation. Kaya kailangan talaga, alamin talaga kung anong gusto ng client dito. So, kung ano ang gusto nilang kumbaga kung ano ba ang pakay nila sa iyo. Kaya kailangan mo talaga malaman sa presentation mo pa lang, alam mo na kung ano yung gusto nila na mangyari dito sa businessman or product man. So kailangan ang mo pag-usapan ay talagang sila kung ano talaga yung gusto nila na mangyari sa presentation, no? Yun talaga ang dapat natin alamin na gusto nilang ano kukunin nila. Ayun. Dapat maging tayo dito. Marami tayong alam din na tungkol sa kanila. Kaya minsan, dapat maganda din na marunong tayong magtanong-tanong sa kanila para to give them and para pakita sa kanila na interesado tayo, na tulungan sila. Ayun. So next, be ready with your proof. Ito na mga mens. Alam mo minsan yung minsan ako yung mga hindi naman na nagtanong ako na saan na yung dapat may mga tayo, may mga proof na picture, video, pictures, yung PIN, saan natin i-remit, saan natin. Kung ako yung piniresita, tapos sabi ko, paano ba to? Saan ba i-PIN? Paano? Tapos hindi ko alam, siguro hindi ako magpipiin. Si Dave kasi, di ba, si Dave yung sa akin, mabilis. Dapat ganun tayo mga mens. Sa mga picture pa lang,
kung saan yung office natin, kung ano tong mga ano natin, remittance, kung mga ano-anong product natin, kung mga sold, tapos wala tayong ipapakita sa kanila, hindi talaga magpipiin yun, mens. Tapos picture for mga testimony. Ayun, dapat alam natin kung saan natin yan, na-save. Akong ginagawa ko, ito, nilagyan ko proof, products, testimony. Dapat alam natin yan sa ano natin. Nilalagyan natin ng mga title para mabilis. Oo. Tapos yung mga bank details kung saan nila i-deposit yung pera. Mamaya sabi, PE na ako ng Jade. O saan ko i-deposit tapos wala kang maibigay. Well, wala na. 'Di ba? Pay in form naman. Ako dito sa pay in form, nire-ready ko lagi yung form na either sa offline or online. Dapat may form tayo. Screenshot of possible, tapos yung mga videos, mga mens. Kaya kailangan mag-save talaga tayo para ready tayo lagi, para tayong sundalo na ready lagi sa laban. Para ganun. Yun mga mens. And then, ask question. Ito, closing is the art of asking the right question to get minor yeses that allow you to lead your prospect to a major decision. So ito means dapat magaling tayo magtanong. Kasi minsan, yung mga prospect natin, halimbawa, minsan natapos ka na mag-presentation tapos wala ka man lang itanong. Dapat kailangan mag-ready tayo ng tanong dito na para maka-decide sila. Kaya dapat dapat talaga marunong talaga tayong maghanda ng mga question natin dito. Kagaya na tapos mag-question tayo, never ask a question that there is an option to say no. Dapat mga question natin dito, ang option lang ay yes. Ayan mga mens, no? But prepare for mga talaga dito, mga objection nila, mga ganon. So number naman so yun na yung mga 7 factors natin. So ito naman huwag kayong mag-alala. Nandiyan pa ba kayo mga mens? Type naman I am learnings kasi kung hindi kayo learnings baka tayo. Uulit-ulit tayo. Nandito na yun. Nakita ko na yung aking mentor. Ayun, na-late lang. Sorry po. Ayan po. Ayan, I am learning. Thank you mga mentors. Ayan po. Kasi kung hindi kayo natuto, ulitin natin. Joke lang mga mens. Ayun. Ayan. To have a close deal, you must, number 1, practice the right prospecting and a proper scheduling. Ito naman mga mens lagi natin ito tinitraining na kailangan magkaroon tayo ng mga prospecting. Noon actually palagi nire-remind sa atin na mag-practice tayo ng right prospecting. So kailangan tayo magsulat ng mga prospect list natin para madali natin matandaan kung sino ang dapat natin i-prospect. Tapos, and then, you need to have a proper scheduling, mga mens. Kasi, kagaya dito sa amin, sa OFW, di ba? Iba-iba yung time natin, my goodness. Kaya kailangan talaga natin, we have a proper scheduling. Doon pa lang sa scheduling, dapat matuto talaga tayo. Kasi, iba-iba talaga yung oras natin, no? Ayan. Deliver TIAP properly, mga mens. Dito pa lang sa TIAP. Nakita mo kanina si Mentor Joy, kahit putol-putol yung niya, pero grabe mag-TIAP. Dapat sa TIAP pa lang mga yan, closing na tayo Meron kasi yan pag-TIAP ko pa lang ng company natin, gusto ko na yan. Magkano yan? Ganun kaagad mga men. So dapat sa TIAP pa lang, TIAP ng company, sold out tayo, TIAP ng products natin, TIAP ng mga, lahat na iti-TIAP natin, dapat sold out tayo mga mens. And then, importante ito mga mens, no? Build rapport before the presentation. Nako, kailangan talaga mag-build ng dito, rapport, no? Kailangan talaga yun, charisma, use, mirror, and match techniques dito sa building in rapport. Tapos kung magpapaclosing kayo sa mga mentors nyo, do not TIAP the mentor in front of your prospect. Okay? Kasi nakakasiwa naman yon. Kaya kailangan sa building in rapport, kailangan din talaga may training yan ng mens.
Tapos couple partner must be both present. Ito, mensa, at I think nagkamali ako dito mga 3, mga 4 na beses na. Kasi dapat mga mens, tanungin nyo before mag-presentation ka. Saan ba, kung sakali na mag-join kayo, saan ba kukuha ng source na join? Kasi minsan tinatanong ko sa husband mo ba or so kung sa husband mo, pwede ba mag-schedule tayo na sabay kayo makinig? Kaya kanina yung pinuntahan ko, sabay sila mag-asawa. Kaya ang ganda talaga. Kasi isang tanong lang eh. Depende kay Mrs. So, ganun na. I-transfer ka agad ng pera. Grabe, no? So, ganun talaga. Mas maganda na couple yung mo, itutok mo. Para, para wala nang sayang ng oras at maka-decide na kaagad. And then, complete the presentation. Dito sa presentation, dapat complete. Mula sa umpisa hanggang sa closing. In case lang kung magsabi yung prospect nyo na, okay, join na ako. Salang kaagad yung form, di ba? Kaya maganda talaga sa umpisa pa lang, gandahan na natin yung mga presentation natin. Close and seal the deal. Dapat hanggang sa ma-close mo ang deal. Kasi ang important dito mga mens, ABC rule, bridge should have the most part in closing. So dito mga mens kahit may ka pa, kahit nandyan pa si mentor mo mag-closing, ikaw pa rin mga mens ang importante dito. Kasi ikaw ang nakakilala sa prospect mo. During the presentation, wag mo talagang iiwan si upline mo siya na nga nag-present, nag-closing siya pa wag yun mga mens wag iiwan si upline. Kaya ikaw ang may pinaka-importanting role dito mga mens. Hope you understand mga mens Ayun, thank you. Ayun, ito pa mga mindset natin sa closing, no? Additional, no? Trust the system. Number 1 yan mga mens, kasi kung hindi tayo mag-trust ng system, mahirapan tayo mga mens mag-closing. Diba? So, dapat sold out tayo sa negosyo natin, of course. So, ito din, no? Mahirap kasi pa-closing kung hindi tayo sold out sa negosyo natin. Ito, don't be shy. Sino pa ba dito nahihiya magtanong mga mens? Dapat wag tayo mahiya magtanong mga mens, Baka naman natapos nyo ng presentation, pagkatapos nun, nahiya kayo magtanong, So, dapat wag tayong mahiya magtanong mga mens. Otherwise, hindi yan hindi mo yan mautiis, hindi mo yan mapaklose, Be aggressive, but don't be pushy. Ito mga mens, pwede tayo mga agresibo, pero huwag tayo pushy. Ang ginagawa ko niyan mga mens, halimbawa, hindi ko siya napapiin, magtawag na ako ng mentor ko. Magtawag na ako ng, halimbawa, mga mens dito para hindi ka maging pushy sa mga upline mo. Alam mong gagawin mga mens. Ako ang ginagawa ko, halimbawa, yung prospect ko nurse. Ayun, maghanap na ako sa downline ko ng nurse. Binibideo call ko, sinasali ko na yon. Halimbawa, OFW Kung hindi pa siya satisfied sa akin, i-add ko na yan yung mga OFW din, mga mens. Halimbawa, seaman. Of course, hindi na ako lalayo. Nandyan yung mentor ko, seaman yan. So, parang ganun lang, mens. So, dapat wag tayo, para hindi tayo maging pushy, mga mens, dapat marunong din tayo dapat alamin natin kung ano ba talaga yung, para mabubo siya ba. Kasi kung tayo lang, minsan, parang pushy na tayo. Parang gusto lang natin ipipiin yun. Parang pushy na tayo minsan Kaya yun ang sikreto ko. Tinatawag ko yan, pinagpa-partner ko yan. Halimbawa, kung nurse siya, tawag ako ng nurse. Kung wala naman, naghahanap ako ng mga mens, mga testimony. Yun, para lang maano ko sa kanya. And then, be confident and positive that the client will definitely earn that, then realize the need. Napaka-importante nito, mens dapat confidence tayo. Alam mo, ang sekreto ko to be confidence, mga mens, sa negosyo natin, aralin talaga natin, mga mens. Kaya ito, alam mo, nagsalita ako dito, sabi ko,
sabi ko patay, mga diamond nandoon sa Blast. Paano ko to? First time ko mag-training sa Blast, tapos ito pa pinatapik ni ni Mentor Dave sa aking closing deal. Grabe no, yung tiwala, sabi ko kaya ko ba to? Pero yes, mentor tayo, no? So, 'yon. Dapat confidence tayo, kaya aralin natin. Kasi kung inaral natin ito, siguradong may confidence tayo. And then positive. Kahit negative man yan lahat sila, ikaw positive ka, mens. Kaya mo to. Yun, positive lang. And then the client, tapos yung mga mens, no? We need to realize talaga kung ano talaga yung need ng client. Kasi ang hirap talaga kapag ipupus natin sila sa hindi naman nila kailangan, mga mens. Kaya talaga mga mentor, kailangan alamin talaga natin. Asahan mo ako dito sa next. Be sincere and make them feel that you will help when you say it and do it. Dapat, dapat sincere tayo. Huwag natin sila paasahin. Ay sige, mag-join ka kasi payamanin kita dito na walang ginagawa. Huwag ganun, mensa. Dapat sincere tayo dito. Join ka dito, I will help you na i-assist ka, mag-attend ng mga training, di ba? Ganun mga mens. Huwag kang tayong mag-ano dito. Dapat sincere tayo kung anong sinasabi natin, yun talaga yung gagawin natin mga mens. Ayun, never promise anything that you can deliver. Yun na kanina, yung sinabi ko. Huwag tayo mag-promise mens na hindi natin mabigay. Kagaya ko, dahil part-time pa lang ako ngayon, pero hindi ako, will na sabihin na mag-remain ako dito, pero hindi ko talaga pinapromise na every time I'll be there for you. Hindi yun. Sabi ko lang, I promise you to assist you, i-engage kita sa mga training, tutulungan kita kung ano yung nalalaman ko. Yon. Dapat na ganun tayo mag-promise. Huwag natin i-promise na hindi tayo makabigay sa kanila. And then ask question to know their emotional pull. Yon. Tanungin nyo sila din kung ano din naramdaman nila sa dito napakinggan sa'yo. Basta mga mens, yun. Yan mga closing mindset talaga natin mga mens. Hope na naka-gets din kayo sa akin kahit kunti. Ayun. Ito na yung mga mens. Dito na tayo, natapos na yung mga mindset. So ngayon dito na tayo sa buying signal. Alam niyo ba kung malalaman natin yung buying signal? Una-una, they ask a lot of question. Kaya mga mens, kapag mag-ask na sila ng a lot of question, na yan? Signal buying na yan na magjo-join sila. Kaya mens, very ready tayo sa lahat ng question. Ready talaga tayo sa lahat na question. Ayun. They are enjoying what you are showing to them. Of course, nai-enjoy nila kung anong tinatanong nila saan itong barley na to, magkano to, bla bla bla, magkano kitaan, yung mga ganon. Halimbawa, mag-join ako, magkano So, yun ang mga signal buying natin. And then, they talk about how they can handle and they own the product. Dapat talagang ipakita mo din sa kanila that they are also talking na kung halimbawa yung iba parang nandito na yung mga objection parang hindi ko ata kaya yan ganito, 'di ba? Hindi ko linya. Andiyan na yung mga objection mga mens, so dapat ready tayo diyan mga mens. And they want to know more. Nag-ano din sila yung maraming question, ano to, anong product to, saan to, ano to. So dapat marunong tayong sumagot sa mga nila, sa mga question. Kasi signal na yan na magjo-join sila. Kaya kailangan talaga alam natin sagutin. Ayun mga mens. Ayan. Next is the most used type of closing is yung assumptive closing. Dapat mga mens, umpisa pa lang, ina-assume na natin na mag-join sila. Magjo-join sila sa business, no? So dapat pa lang may confidence tayo na maano natin, na magko-closing natin sila kasi sa umpisa pa lang dapat naano na natin sila. Na-assume na natin na mag-PPE na sila, di ba? Na mag-OTS sila. Huwag kayong mag-ano-ano lang. Baka hindi ito mag-PN. Dapat confidence tayo mga mens.
na mag-PPA na mag-OTs yan sila. Kasi how to close the deal. So make it simple, no, mga mens. Dito na yung sinasabi nating kiss, hindi yung kiss na halikan na. Keep it simple and short. Ayun, no? Dapat mag-presentation ka. So ako dito sa presentation, tinitingnan ko, tinatanong ko minsan, lalo na sa OFW, are you in hurry? How many times? Sabihin niya lang sa akin, may 10 minutes lang ako. So, ako naman, naghanda ako ng aking presentation for 7 minutes, di ba? So, kailangan dito, make it simple and short, mga mens, and make it fast enough to close the deal at least 10 to 15 minutes. Huwag mahaba, baka maboring na yon. Power of nagging. So, kung halimbawa, kung marami kayo dyan, dapat yung nag-agree lahat, no? Oo, yes, ganon. Kasi through that, mag-uutis na yung in-IBP ninyo. Delivering your plan for the client. So ngayon, dapat may plan ka din para dyan sa ano mo, in-IBP mo. So what is the next after this, di ba? Dapat, yung mga plan na, okay, after this, we will plan to have you the pass ROI, di ba? Na mabalik yung kapital mo. Tapos after that, you have the plan for them, di ba? Para na hindi lang pwede na wala kang plano din sa kanila. And then provide their opinions. So lahat ng mga opinions, mga suggestion man yan o objection dapat masolusyonan. Yun mga mens. And then power of, yun ang kanina, the power of planning, di ba? So plan for the client how to get our pass ROI, yan kanina, yung sabi ko, as a preference of the packages, then you will ask what package they have, kung ano yung mga packages na gusto nila. So kailangan magaling ka dito, mag-explain ng mga packages natin, give realistic time constraint for a price for ROI, and then don't be pressure on the client, just share that benefits. Kasi minsan pinipressured natin yung client What our job here is just share the benefits at saka kung sa kumplan naman, i-share yung kumplan. Huwag natin sila i-pressure mga mens kasi kawawa naman sila, no? Mamaya hindi na yan mag-pay-in. Close the client, yes, agree to do the plan with you. Kung ano naman, kung na-close mo, kung gusto nila na magplano kayo, so you can go together, right? Be confident. You know the system better. So dapat ito mga mens, sa pag-confidence din, kasi sinasabi din, dapat alam natin yung system. Kasi we know better than them the system. So dapat tayo, confidence tayo mag-explain. So remember, leverage will never work if there is no plan and action. We should live by the system, not by the earnings. Mga mens wag natin ipapil sa kanila na kailangan lang natin mag-earn. So, ang kailangan talaga natin ipaano sa kanila is yung sistema natin, ang kumplan, napakaganda talaga. So, yun talaga ang dapat na maintindihan nila. Kaya kailangan natin more on training dito sa IDDP. Ayun mga mens, no? So, yun. Andyan pa ba kayo mga mens? Dahil ano pa tayo, 3 hours. Joke lang, patapos na. Ayun. So, yung power of option. So, positioning. Ito na yung positioner and the power of leggings, yung one leg account. And then, alam natin kung kailan yung cut-off. Tapos, preference of the prepared package, mga packages. Tapos, yung mga mode of payment natin. Dapat, ready tayo dyan. Sense of urgency. Yun na yun. Yung parang i-explain natin dito para mapa-UTS natin sila, dapat alam natin na yung sense of urgency natin, yung halimbawa, bakit ba tayo ngayon, mag-pay-in ngayon, di ba? Dahil yung sa one leg, yun, tapos yung sa calendar cut-off, di ba? So, ito yon yung calendar without the capital, kung paano sila mag-pay-in na pwede naman na yung lang, yung visa lang, yung pwede lang bayaran yan kung makaano na sila, makabenta na o makaano na. So dapat alam natin yon. Close sa follow-up, schedule, realization, and gawa ng paraan. So yung iba naman, hindi ba wala namang pera, yung iba talaga on the spot, di ba? So iparealize natin na
gawa ng paraan kasi tayo din, gumawa din tayo ng paraan nung bago tayo, di ba? Wala naman tayong cash pero gumawa tayo ng paraan. Remember, you are closing the deal for your client, not for the earning. Show sincerity by saying you will willingness to help and support. Show integrity by doing it. Napaka-importante yan mga mens. No, na wag natin ipa-feel sa kanila na gusto lang natin kumita sa kanya. Dapat nandito yung sincerity na willing tayo na i-support sila, tulungan sila, at dapat dito yung integrity, honesty talaga. Ipakita natin sa kanila mga mens. 'Di ba? So, ayan. So, ito dapat yung sample ng rebuttal, no? Yung pag-isipan ko muna, dapat alam natin sasagutin yan. Tapos yung itatanong ko muna, di ba kanina na-discuss ko na yan. Kung itatanong muna, alam mo na yung mga sasagot dyan, wala pa akong kilala or i-refer. So, ganun. Marami tayong i-example dyan. Wala ako budget ngayon, so ginawan ko lang ng paraan yung sa atin. Meron tayo yung sanla, mga ganun. Wala pa akong time, busy. Mas lalo ako kasi may full-time job ako. Di ba? Yung mga, kailangan natin alamin yung paano tayo atakihin, yung i-atake kung paano natin sasagutin. Baka di ko kaya yan, hindi ko linya yan. So may mga example tayo dito na mga truck driver, mga vendors, mga na kumikita, yung parang ganun, para lang maano sila, mapako-close natin sila. Kasi kailangan natin alaman din ng mga example dito mga mens. Ayun. Ito yung isa sa technique dito sa natin, no? Yung feel and felt found techniques in action. So napakaganda ito mga mens. Ito talaga yung kailangan natin dito sa business. Ito talaga yung ina-apply ko lagi. Yung prospect, gusto ko sana mag-join, kaya lang wala akong pera. So dapat ito, we need to understand them. So yun na nga, yung naintindihan ko, kuna wala pang pera ngayon para makipag-join sa business. So napi-feel natin, naintindihan natin, tapos napi-feel natin na kailangan natin mapagsimpatya sa kanila na feel natin. So naalala ko, ganyan din ako before nung present sa akin tong negosyo kasi wala pa akong saving. Paano ayun, ipa-felt mo sa kanila kung paano ka nag-join. Yung sa akin, lagi ko sinasabi na wala naman talaga akong cash noon, kundi nag-utang lang talaga ako sa credit line ko para lang maka-join dito, yung parang ma-felt nila. So, pero naisip ko, wala na nagbabago kung wala akong gagawing bago, kaya ginawan ko ng paraan para makisimula ako dito. Nakiswipe lang ako ng credit card ko. Ayun, ito na para nangutang para magsimula kasi dati din naman akong gumagawa paraan tuwing may emergency. Bakit hindi pa dito sa negosyo na lifetime ako pwedeng kumita, di ba? Ngayon ito na ang resulta. So ipakita mo na yung resulta mga mens. Kaya dito, sorry. Kaya dito mga mens, kailangan tayo araw-araw tayong magsipag para may ipapakita din tayong mga resulta. Kasi sa akin noon may nangyari yan eh. Sinabihan pa naman, oy, may car achiever na ako dito sa business namin. Sinabihan ko ang pinsan ko. Sinagot ba naman ako mga mens? Bakit noon may car ka naman? Pero pinakita ko talaga sa kanila araw-araw na may income ako every week. Tapos yung binabayad ko sa car ko nang galing talaga dito. Kaya kailangan talaga na may progression tayo every day. Kaya kailangan nakikita nila na may ganap ka every day mga mens. Ganon. So, ito, more tips pa. More tips. Huwag ka mag-alala, mens, kasi maya-maya lang tapos na tayo. Mga, na lang siguro to mga 1 hour. Joke lang. Ayun, yung number 1 is, drafting mga mens makes them feel that the starting up of capital is too low. Ayan, napaka-importante to, mens, kasi ipapaliwanag natin na kung mag-business tayo,
business ka ng restaurant kasi naranasan na natin. So, ang restaurant hindi lang basta-basta yung yung puhunan dito malaki. Kasi itong 198,800 napakaliit na puhunan at bumalik pa ng 100% na product, 'di ba? So, yung parang paliitin mo yung kapital kasi hindi naman talaga malaki yung kapital dito sa atin, 'di ba? So, gawin nating paliitin yung kapital, You started in this money and then yung pero yung income mo sobra-sobra pa yung babalik at may 100% ka pa na product, di ba? So show them the vision and plan. So kailangan mga mens dito kapag mag-join na sila, you need to show them what is your vision to them. Halimbawa yung you will pass ROI, di ba? And then you can also earn what I'm earning. Ganon siya kung magsipag, di ba? So tapos pagkatapos nito, pass ROI, tapos tayo, tumulong tayo sa marami para magkaroon, basta marami kang vision sa kanila na ipakita at plano. Make them feel secure and excited, di ba? Suggestion, close. So the best seller natin dito yung barley at garcinia, combination ng barley garcinia, okay ba sa'yo? So dapat ito mag-suggest din tayo dito kung ano yung mga best seller natin dito sa sa company natin at sa kumplan din natin minsan kasi the best talaga yung kumplan natin. So pay now or pay later. So dapat ito dito ipakita din natin na yung natin yung pay now later, yun yung lagi kong in-example yung sa Visa card na dapat maglabas ka ngayon tapos kapag mabenta mo yung tapos may nag-join sa'yo, nabayaran mo na yung Visa card mo. So hindi pa na 1 month yung duration, hindi pa nag 1 month na bayaran mo na yung visa mo. So ngayon maglabas ka ng pera pero yung kapalit niyan ay sobra-sobra naman. Ayan. And mga mens, patapos na tayo. So ito naman, pagkatapos noon, kasi hindi naman lahat na OTS natin, napapiin natin, napaka-importante talaga mens, ang follow-up. Don't forget to follow up sa lahat na hindi na pa-OTS natin at saka napapiin natin kasi ang follow-up ang tips ay you must have a follow-up list, dapat nililista natin and keep connected through Messenger. Ayun mga mens, wag natin sila i-unfriend, dapat connected tayo. Be active, you must show progress in your business. So araw-araw dapat nagpapakita tayo na nagpo-progress tayo sa business natin. Kaya nakakahiya kapag wala tayong progress dito sa business natin. So never give up and never stop follow up mga mens. Kasi napaka-importante po ito. Kasi minsan na-neglect na natin nung follow up. After nung natin, kapag hindi natin na-close, hinayaan na natin. Napunta pa sa iba talaga mga mens. Kaya kailangan talaga yung follow up natin. Ayan mga mens, kasi sabi dito ni Tim, hard work beats talents when talent doesn't work hard. So kailangan, ito dito mga mens, maraming talented, maraming matalino, pero hindi naman sila nag-workout. Kaya everyday talaga mga mens, kailangan natin, we need to work hard, we need to keep prospecting talaga tayo keep talking. Kasi kung hindi tayo mag-prospect, wala tayong i-closing. So, dapat mag-work hard tayo everyday. Yan, thank